Yo! Welcome ulit sa isa na namang reaction video. Ito mula ulit sa first round ng Matira Mayaman Tournament. Mainit-init pa, K-Ram laban kay Six Threat. Bago yung battle, masasabing favorite talaga si Six Threat sa matchup na to base sa mga komento ng mga fans. Syempre pagdating sa hardware na rin, napakalaking advantage yung isa buhay championship niya. Pero di mo rin pwedeng tulugan si K-Ram kasi sobrang lakas din talaga ng kanyang A-game. And mapapansin sa pre-battle interview nila na alam din ni Six Threat yung ganong capability ni K-Ram sa battle. Yung awareness na pwede siyang ma-upset if nagpabaya siya. Tingin ko yung respetong yun yung isang motivation kung bakit gantong Six Threat yung lumabas sa battle nila. O para sa akin ito yung pinakamalakas na version niya na napanood ko. Bago natin pag-usapan kung bakit, gusto ko lang sabihin na yung mga opinion dito ay akin lamang. Feel free to also share your own opinion sa ating comment section. Ito, round 1 ni K-Ram. Opener pa lang, alam mo nang meron siyang strategy dito. Yung pag-call out niya sa Davao crowd para discreetly mai-communicate sa Cebu crowd na sana maging neutral sila is actually a very smart move. Pwede mong sabihin na crowd manipulation pero more of a trick siya Magaling yung mga 3GS sa mga ganito. Yung magpapahype sa crowd before mag-roll yung camera. Yung pagbabato ng t-shirt sa audience bago mag-start. Yung magpapa-challenge sila sa crowd bago tapusin yung round. Kumbaga alam nila kung gaano kahalaga yung participation ng mga fans. Ito yung hindi nabibigyang attention ng ibang MCs. Yung mga ganitong clever tricks ay parte na nung nabuo nilang winning formula sa battle. Nag-work naman yung move na to ni K-Ram kasi nakakonect agad siya ng mga jokes na benta naman talaga. Siya daw mismong Bisayang magsasabing magtagalog sila ng maayos. Pwes, ako mismong Bisayang nagsasabing hindi pa morma yung pambasketball na sapatos. Isa ka sa mga dahilan kung ba't tinatawag tayong bay na bay. Dahil sa pormahan mong gangster wannabe. Laban yun ni Apex nung final, sapatos mo tawla battery. Then nag-start na siyang pumunto na majority ng angles niya ay nakabase sa line callbacks. Parang extreme na yung callbacks niya dito kasi may mga hugot siya sa battle, sa kanta at pati yung live performance ni Six Threat na kumakanta siya, namak din dito. Pero in fairness, naitatawid niya naman sa ibang angles tas natatapos niya pa with solid punchlines kaya naging effective pa siya dito sa round 1. Tsaka yung giggle ni K-Ram dito, pansin din talaga. May puso yung performance niya dito. Alam mo yun, na kahit jokes na yung linya ay andun pa rin yung giggle sa delivery na nababalanse naman nung comedic timing niya. Like yung moment dito sa round 1 na sabi niya, dito kayo magpasalamat kay Ploy Ploy. Diba? Pwede naman niyang sabihin na Six Threat or Fluvert Floy, pero binali niya pa rin sa joke. Nagmukhang filler lang siya. Pero kung isipin mo, perfect yung placement nun para mag-transition sa mas seryosong punto. Kasi yung ending part na nung round 1 talagang seryoso na yung mga bara niya. Overall, ang lakas nung round na yun. Andun yung entertainment value tsaka solid haymakers. May na-build na siyang momentum dito na kung maging sloppy man yung round 1 ni Six Threat ay pwedeng madala ni K-Ram hanggang matapos ang battle. Pero iba nga yung Six Threat nung gabing yon. Parang first half pa lang ng round 1 ay wasak agad yung nabuong momentum ni K-Ram. Nagsimula sa rebuttals, added weapon ngayon sa overall attributes ni Six Threat and akta pa nga kasi dito pa siya nag-hone ng bagong skill sa gantong high stake battle. After nung payoff ay eto na, nag-start na nung badang angle na siyang primary angle naman niya buong round 1. Dito naman lumitaw yung talino ni Six Threat mag-present ng punto. And kaya siya sobrang refreshing pakinggan kasi parang iba nga yung ginawa niyang approach sa battle na to. Kung ikukumpara mo sa mga nakaraang battles niya, di ba usually parang mas nakafocus si Six Threat sa technicalities ng punchline. Kaya minsan may mga questionable or rich siyang linya like yung nasilip ni K-Ram sa round 1. Yung minak niya, yung line na sa Barbero Umi score, di ba? Pero dito nga, from setups to punchline ay simplified na siya. Hindi na siya ganun kakomplikado at mas rekta pa yung atake. Chelsea May! Binanggit pa ng 2 beses. See the irony in this, bitch? Anak ni Badang 14 anyos pa yung minor pinang-chismis. Get your mind off that minor, fucking minor damn business! And sobrang nagustuhan ko yung logic niya sa angle na to. Yung hindi na dapat idaan sa rap battle ang sensitibong bagay. Parang ang gaan lang kasi yung tingin ng iba sa naging kaso ni Badang. Like pag nagbabasa ako ng mga comments, may iba na out of line na talaga yung mga sinasabi para makapagpatawa lang, di ba?
And ang galing nga na na-point out pa yon ni Sixth Threat. Ang lakas nung parasan yung dalawa mong tenga kung ayaw mong pakinggan yung both sides na punchline. Tsaka yung pag name drop sa anak ni Badang na call out din dito. Yung pagiging soft ni K-Ram nung nabanggit si Lil Jon. Yung mga ganong punto yung dumurog talaga sa kanya dito. Yung dating nga parang hinukay ni K-Ram yung libingan niya sa laban nila ni Badang kasi as in dinitali talaga ni Sixth Threat yung mga wrong moves ni K-Ram doon. Tsaka kahit ganito na mas personal yung approach ni Sixth Threat ay hindi pa rin nawala yung elements sa pinakita niya. Syempre andun pa rin yung consistent rhyming pati yung flow. Iba din yung swag niya dito, lalo na nung panapos niya. Ang savage nun pare, parang shit, kawawa si K-Ram dito sa mga paparating na rounds. Yun yung dating nung ender niya. Ano? Ikaw na ba'y nakukupalan? O baka nakukulangan? Intro lang natin si Badang, marami pa tayong pag-uusapan. Pero major props kay K-Ram dito, no? Kasi mapapansin sa video na parang nabibilib din siya Or at least yun yung interpretation ko sa mga expression ni K-Ram. Pero hindi siya nagpadala. Parang ang mindset niya pa rin, babawi ako. Ganong competitive drive yung masarap panoorin sa gantong tournament battle. Inopen niya yung round niya with his signature style, yung pagbali ng rhyme. Kaya nagulat ako kasi, di ba ang 3GS known yan sa mga quantity rebuttals. Kaya unusual na hindi man lang siya nag-rebut kahit isa dito. Kasi ang daming nasabi si Sixth Threat na pwedeng maibalik or at least ma-neutralize sana. Instead, nag-stick si K-Ram dito sa game plan niya. Kasi as in yung flavor dun sa round 1 ay ganun din yung ginawa niya dito sa round 2. Yung transition from seryoso to jokes, yung line callbacks, and even yung pag-set up ng punchlines, parehong pareho. Talagang formulated yung game plan niya dito. Yun din pala yung isang malaking difference nila ni Sixth Threat sa battle na to. Yung way kung paano mag-construct at mag-present ng bara. Si Sixth Threat halos every 4 bar may punch, kaya mas concise at the same time may layers yung kanya. Si K-Ram naman sobrang specific nung ginagawa niya. Parang step by step yung pag-present niya ng detalye. Like mag-open siya ng angle, callback sa nakaraan, tas i-connect sa present, storytelling kung saan magko-coach siya ng mga linya, slow pacing na delivery, kumbaga ini-spoon feed niya sa atin yung every detail sa gusto niyang ipunto. Kaya madali na lang ma-absorb yung sinasabi niya. Sabi niya pa, game pa sa gera, kita-kits sa kapela. Wala kang gigs nung pandemic, kaya please lang aminin mo na dis na kaya mo sa tinis la kapera. Pinili na lang maging cancer. Lumunok na lang ng pride itong si brother. Panay tira mo sa XB tapos ngayon pinapasahurang ka ni Badger. Haha! Ito yung isa sa mga nausong battle approach ngayon na talaga namang effective. Ang problema lang sa gantong style ay humahaba nga yung setup dahil sa specifics, kaya pwede pang mag-boomerang sa'yo yung effect if mahina yung punchline. Parang yung sinabi ni Looney na may pakong furutin ka pa, mahungurot ka lang pala, di ba? Tsaka kulang din si K-Ram dito nung killer punchline or at least haymakers sana tulad nung round 1 niya. Nagustuhan ko yung angle sa Dunggalo, yung pinaglalaban mo yung lyricismo sa Pilipinas tas nagdunggalo ka. Ang gandang punto sana nun, kaya lang parang nakulangan sa DN yung punchlines or siguro umapekto na rin yung naging round 1 ni Sixth Threat na parang naset niya na yung standard na kailangan tapatan ni K-Ram, which is hindi niya nga naabot dito. Also, parang may nag-backfire na angle sa kanya dito kasi di ba sa round 1 nasabi niya na puro daw fake angle si Sixth Threat. And dito may skeptical angle din si K-Ram, yung nagpapasulat daw si Sixth Threat kay 30. Kasi bago to, ang gaganda ng mga angles ni K-Ram Di ba yung beef nila Six and Flo G, tsaka yung Dunggalo, ang transparent na mga angles na yon kasi tayong mga fans na subaybayan mismo yun sa social media, kaya alam mong legit. Pero dito nga sabi niya nagsisend daw si 30 sa GC nila and syempre wala tayong kakayanan masabi kung totoo yun or kung fake angle lang. So yun parang nakontra ni K-Ram yung sarili niya dito, which is hindi nakatulong dun sa hinahabol niyang lamang ni Sixth Threat sa round 1. All in all, another solid round pa rin naman kay K-Ram. Pero tingin ko may mga hindi siya na-convert na magandang opportunities dito, like yung rebuttal nga, yung magagandang angle na hindi na-conclude into haymakers, and even yung signature niya ay hindi rin ganun napagana dito tulad ng usual na K-Ram. Actually, yung delivery niya din dito sa round 2 parang naging one-dimensional na. Pasigaw na pagalit. Siguro dala na rin ng pressure kasi alam niya na kailangan niyang maghabol dito.
Second round naman ni Sixth Threat, pasok din yung rebuttal niya. And kahit na sabihin mong pre-med yun, which is likely kasi may mga predictable ng angles kay Sixth Threat, di ba? Pero the fact na sinisimulan niya na yung rounds niya with rebuttals, ay alam mong committed na talaga siya to develop this skill. Siguro dahil nakita niya yung importance din nun sa laban niya kay Shernan. Dito sa round 2, classic Sixth Threat naman yung pinakita niya. Akala ko nga buong round siyang magjo-jokes dito tulad nung ginawa niya sa round 2 laban kay Shernan. Kasi comical yung simula niya sa round na to, di ba? Hanggang nga sa naging sunod-sunod na yung mga tumatamang bara. Mas naging dynamic pa nga yung round niya dahil dun sa makukulit niyang pag-project ng linya. Malaking lamang niya din dito yung punchline count. Mas nag-focus na kasi si Sixth Threat sa usual na 4-bar setup dito kaya madami nang lumalanding. Ito rin yung naging difference ng dalawa. Si Kairam kasi masyado siyang nag-focus sa akala niyang winning angles kaya parang nawala yung kulit or pagkawiti niya na lamang niya sana sa matchup na to. Habang si Sixth Threat naman kahit simple lang tulad nung pustiso angle, di ba? Na kung isipin mo ang babaw lang na angulo pero naitawid niya dun sa crunch time na punchline. Tas nasundan niya pa ng ganun lang magtahi ng bara, bata ka pa. Ang angas no pare. Naastigan ako sa mga ganito yung mga moments na oy, hindi mo ako kalibel. Mga ganun kasi parang simple way lang siya para sabihin you're getting schooled, di ba? Ayun, haymaker after haymaker na nag-culminate dun sa Tom and Jerry reference. Sobrang husay nung pagkakatahe nung buong skemang yun. Although sa round na to, may mga awkward rhyming si Sixth Threat, di ba? Yung peke, ginawa niyang peki para ma-rhyme sa Jerry. Yung mahiyain, ginawa niyang mahiyain para i-rhyme sa pagsasalitain. Gets ko naman yung concept ng poetic license pero parang nakaka-OC lang lalo na kilala si Sixth Threat bilang isa sa mga magagaling mag-multis, di ba? Ayun, para sa akin nakuha pa rin ni Sixth Threat yung round na to. Iba talaga yung performance niya dito. Sobrang layo dun sa huling battle niya laban kay Shernan na parang ang goal niya lang dun mang-entertain and mag-showcase ng skills. Dito talagang rekta yung mga punto and wala na yung mga generic angles. Kaya ikaw, Mot! Tomas! Asan si Tomas? Wala? Tomas! Ingat ka sa inaakala mo na bestie! Poison pistol ba naman yung next round mo? Di ba parang may pagka-sketchy? Isa tong snitch! Isang rat! Halatado pagka-peki! Binabalaan ko lang yung Tom sa nakakasama niyang si Jerry. Anon? Huling round naman tayo dito. Ang gaganda ng mga na-introduce ni Kairam na angle. Like yung pag-duck ni Sixth Threat ng mga big time matchups. Bagong-bago yun. Pero majority ng round 3 niya, same approach pa rin yung ginawa niyang pag-setup ng linya. Kaya parang hindi nabibigyan ng magandang conclusion yung mga bagong angles sana. Like yung BBM and Das Business na angle. Sayang, hindi siya nakakonect doon. Parang may part nga na naging dragging na yung round niya. Dahil masyado na siyang nagre-rely dun sa line callbacks. Sabi niya kay Poison, darating ang araw na lahat magagaya ng Poison, pero walang Poison magagaya. Tangina ang witty. Ginaya mo lang yung sinabi ni Sayad na merong susunod na sinyo, pero walang susunod na Nikki. Proud ka pa rin doon? Sa yung binagong bersyon? Oo, walang Poison magagaya, pero Sayad meron. Tsaka tingin ko na overuse niya din dito yung signature style niya na pagbali ng tugma. Kaya di rin siya gumana. Ang goal kasi nun, di ba, is to catch you off guard. Pero sa dami niyang beses na gamit dito, nawala na yung surprise factor. And actually, naging predictable pa siya. Habang si Sixth Threat naman, mas nag-step up pa dito sa round 3. Talagang killer round na kumbaga. Dahil dito napwesto yung masasakit na angles, tas ang dami siyang quotable bars dito. Nag-line mark din naman siya pero worth it naman yung punchlines dun sa nasayang na time sa pag-quote ng linya. Sumakto pa yung round 3 ni Sixth Threat kasi nasagot dito yung mga nasabi ni Kairam about sa XB. Yung logic na sige pag-usapan natin yan, total feel mo naman na abogado kanila. Ang ganda nun, hindi siya punchline pero swak na swak yung punto. Ayun, mas madami siyang tumatak na bara. Yun talaga yung kwento ng battle. Kunwari ka lang kasing hindi sang-ayon kasi kailangan niya ring magpasiklab para mas makadikit lalo dun sa G-Wolf. Gets namin iyong mentalidad. Pero nobody ka pa rin, bobo. Harapin realidad. Nakadikit ka na sa lobo, di pa rin nakalipad.
Dito kasi parehas naman silang may mga magagandang angles, parehas malinis yung performance, parehas gigil, di ba? Pero yun nga, pagdating sa technicalities sa sulat ay masasabing naiwan si Kayram dito. Props pa rin sa kanya kasi tingin ko napalabas niya yung perfect form ni Sixth Threat. Malakas yung bumabars na Sixth Threat pero mas delikado yung pumupuntong Sixth Threat. Actually, yun lang naman yung gusto kong i-point out sa video na to. And sana ganitong tipong performance ulit yung mapanood natin sa kanyang susunod na battle. All 3 rounds, pwede mong sabihin na nakuha ni Sixth Threat yun. Pero overall, ang ganda nung laban. And makikita mo din yung respeto nila sa isa't isa after nung battle. Ayun, maraming salamat sa panonood sa ating munting reaction video. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong tipo ng content, i-click nyo lang ang subscribe button para ma-update agad kayo sa ating mga susunod na uploads. Next time ulit guys, peace!